ganito ang ating pagpupulong na gabi dahil dito tayo matuto ng panalangin sa Panginoon at lumapit na ano man ang ating mga kahilingan sa Diyos, ito ang pagkakataon na ilapit natin sa Kanya. Huwag tayong mahihiya na magkaroon tayo ng mga prayer request, ipanalangin natin ang mga mahal natin sa buhay, kamag-anak, magulang, apo, madugang, etc. At siyempre yung ating kabuhayan sa araw-araw. Mga bata, paupo lang kayo. Kung maglalaro kayo, doon na kayo sa labas, ha? Kasi simbahan ito, ha? Sige, ha? Doon muna kayo. Ngayong gabi, ang ating tatalakayin ngayon, kilalanin si Jesus bilang buhay na tagapagligtas. Kilalanin daw natin si Jesus bilang buhay na tagapagligtas. Alam po ninyo mga kapatid. Sige, sige. Happy joking. Sa totoo lang, marami tayong pinaniniwalaan. Nung ako ay una simbahan di restaurant. Tayo kumakain ng spiritual, no? Noong ako'y nangangaral atin natatagpo ako ng isang religion. Sister Alvin ay ito ay mga Muslim. Yung kanilang pananaw sa kaligtasan. Basta sila ay gumawa ng mabuti o yung kanilang buhay hinahin nila sa pakikipaglaban. Kapag sila'y namatay, naniniwala sila, perito sila sa paraiso, imuhaman. At may nag-aantay sa kanilang 62 virgins. Huwag ka matakot, Jerry. Wala namang nakakatakot. Huwag ka matakot. Nag-aaral tayo eh. So, tumatanaw tayo sa pag-aaral. Wala akong binabanggit. Mapagalitan ko yan. Pagkatapos ay nakausap din ako. Ito naman ay mga Buddhist. Buddha naman. Kilala niyo ba si Buddha? Yes. Yung malaki siya? Yes. Na meron mga kasamang maliliit na mga kalbo siya. Ang kanilang paniniwala ay gumawa rin ng mabuti ate. Gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Kapag ikaw ay pumanaw, ang kaluluwa mo ay pupunta rin sa paraiso. Nakakita naman ako na kausap ko naman ang paniniwala ng mga Hapon, mga Shintoism. At saka ang mga Buddhist din, naniniwala sila na kinakailangang ialay nila yung kanilang buhay sa kanilang Diyos na si Buddha. Kaya sila, kung papakalbuhin, oo, di ba? Pagkatapos meron silang rosaryo, malalaki yung bulitas na rosaryo. Nakatali pa nga dito. Sila ay nag-yoga. Nag-yoga sila na naniniwala sila na yung kanilang espiritu pwede mag-travel sa mga magagandang lugar. Mag-i-imagine ka, makakarating ka. So, marami tayong, ang tao sa mundong ito, at marami tayong paniniwala, ang mga tao, no? Maraming relihiyon na lumitaw. Pero sasabihin ko sa inyo, kakaiba ang relihiyon ng Kristiyano.
Sapagkat ang ating Panginoon Diyos, si Kristo ay Diyos. Tandaan natin si Kristo Diyos na nagkatawang tao. Nang magkatawang tao si Kristo, ang layunin ay upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Bakit kailangan patubusin? Hindi ba sapat na yung magdasal na lang tayo? Sa Panginoon tayo, magsimba na lang? Hindi eh. Alam po ninyo, ang kasalanan na gawa ng ating mga magulang ay naging utang natin ito sa Diyos. Minana. O yung naging bunga ng kasalanan, minana natin lahat. Again, kaya yung mga sakit natin, naman, minana na natin yan sa mga nilulong natin. Kay Evan, kay Adan. Di ba kay Evan Adan daw? Yes, kay Evan, kay Adan, nagpasimula ang kasalanan. Kaya mula, yung kasalanan ni Eva at ni Adan, hindi naman sisingilin sa atin eh, Ate Albi. Yung kasalanan ni Eva at ni Adan, hindi natin kasalanan. Ang kasalanan, yung bunga ng kasalanan. Ano ba bunga ng kasalanan? Ang bunga ng kasalanan atin ay kamatayan. Ano kamatayan? Tatanda ka, hihina ka, magkakasakit ka, mamamatay ka. Yun ang bunga ng kasalanan. Yun ang minana natin, yung fruit of sin. Yung naging bunga ng kasalanan ng ating mga magulang, yan po'y napasa na hanggang sa henerasyon natin ngayon. Ang sabi ng Diyos, gagawa ako ng paraan. Kung hindi nagkasala, everlasting life. Everlasting life tayo. Walang tayo, hindi tayo mamamatay. Ang sabi nila, dadami tao. Kahit dumami tao, hindi natin kayang punuin itong laki ng mundo nito. Hindi natin kayang punuin. Ngayon, kung mapupuno natin ito, problema na ng Diyos yun. Bakit siya lumikha ng mundo na mapupuno pa lang? Hindi ha? Hindi nilikha ang Diyos na tayo mahihirapan. Hindi. Kaya tayo naghihirap ngayon, Sister Antoinette, kasi tayo gumawa ng kasalanan. At yung kasalanan na yan, humihingi ng katubusan. Ano katubusan? Kinakailangan merong mamatay sa atin. Merong tutubos ng kasalanan. At yung tutubos ng kasalanan, walang bahid ng kasalanan. Ang tawag doon ay sinless. Hindi tayo pwede. Hindi naman tayo sinless eh. We are simple nature. Simple human being. Makasalanan tayo. Ang makakagawa ng nagtutubos na walang bahid ng kasalanan, walang iba kundi ang Diyos. At ang Diyos, binubuo ito ng tatlong persona. Yan ang Ama, yan ang Anak, yan ang Espiritu Santo. Kaya nang magkasala si Eva at si Adan, mamamatay na sana sila, sinabi ni Kristo, Ama, ako ang tutubos ng kasalanan ng tao. Kaya doon pa lamang sa halamanan ng Eden, ipinangako na ng Panginoon na meron ng tutubos sa akin. At yan ay pagdating ng panahon. At ito na nga ang natupad sa panahon natin sa henerasyon natin, pinanganak ngayon si Kristo. Si Kristo ngayon ay namatay para sa lugar natin. Para tayo ay maligtas sa kaparusahang igagawad ng Diyos sa mga taong hindi marunong magsisi sa kanilang kasalanan. Mga taong ayaw maglingkod sa Diyos, sisingilin sila ng Diyos. Bakit? Pakinggan ninyo, Ate Alvin, sa unang Timoteo 5:15, kasi ang mundong ito, pinaghaharian ito ng dyablo. Kahit saan ka magpunta, ang dyablo, andyan sa sulok, hindi lang nga natin nakikita mga espiritu sila. Pero nararamdaman natin yung gawa nila. Pakinggan natin sa 5:15 ng unang Timoteo, ganito ang nangyari sa buhay po ng tao. Kaya sisingilin sila ng ating Panginoon. Pakibasa. Sapagkat ang mga iba'y bumaling at sumunod na kay Satanas. Kita nyo, marami nang pumaling eh. Marami nang sumunod kayo. Doon tayo inaagaw ng Panginoon. Kaya ang Panginoon, iniaalay niya ang buhay, sabi sa Bisaya. Ano ba sa Bisaya yung inaalay ang buhay? Ay, nagpakamatay. Hindi nagpakamatay si Kristo, suicide. Inaalay yung buhay.
Inalay niya yung buhay para sa atin, sino man ang sasampalataya, magkaroon tayo ng pag-asa, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At si Kristo nga ay namatay. Bakit kinakailangan mamatay? Yun po ang paraan ng pagtutubos na ginawa ng ating Panginoon. Sacrifice His life. Sinakripisyo niya ang kanyang buhay. Ngayon, nung sinakripisyo niya yung kanyang buhay, namatay si Kristo. Alam mo, sa loob ng ilang araw namatay si Kristo? Sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Magandang gabi sa iyo. Kapatid Diana. Kapatid Diana. Invite mo. Ganun pa. Sa pagpapaalam mo na siya. Magandang gabi, ha? Oo, namit ko na siya. One time sa bahay, di ba? Alright, makinig na kayo, Brother Ivan. Dito ang attention, dito. Pwede sa Ngayon, sa unahan. namatay ang ating Panginoong Hesukristo. Nang mamatay ngayon, ilang araw siya namatay ang ating Panginoon. Namatay si Kristo sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Namatay siya na Biyernes, Sabado. counted na ho yun. Tapos Sabado, tapos Linggo. Early morning, bago sumikat ang araw ng Linggo, bumangon na siya sa mga patay. Nang bumangon na siya sa mga patay, yung mga nicho na nakalibing sa Jerusalem, nabuksan lahat yung lahat ng mga patay doon, ng mga banal, naglabasan ngayon sa libingan. Nagulat ang mga tao, bakit nabuhay yung mga patay? At yung mga patay na nabuhay, pumasok sa loob ng Jerusalem, nagpakita sila sa kanilang mga kamag-anak. Anong ibig sabihin nun? Pinatunayan ni Kristo, si Kristo ay may kapangyarihang bumuhay ng mga patay. Kung paano siya namatay at nabuhay mula sa mga patay, gayon din naman tayo, mamamatay tayo, Daniel, pero pagdating ni Kristo sa kanyang pagbabalik, bubuhayin tayo mula sa mga patay, katulad din ni Kristo. See? Kaya si tatay, matagal nang, Brother Yuli, good evening. Matagal nang pumanaw si tatay. Mga kapatid ko, 2 kapatid ko, matagal na rin silang pumanaw. Ang ama ko, ang ina ko, patay na rin. Pagdating ni Kristo, lahat sila ay bubuhayin. So, yun po ang kasaysayan. Ngayon, ayon sa kasaysayan, ang ating Panginoong Hesukristo, buhay na Panginoon. Kaya meron tayong pag-asa at tinig. Ganon din sa iyo, anak. Kung maglilingkod tayo sa Diyos, yung paglilingkod natin habang nabubuhay, hindi kalilimutan ito ng Diyos. Mamatay man tayo, babantayan ng Diyos yung libingan natin kahit ikaw'y buto na. Pagdating ni Kristo, bubuuin tayo, bubuhayin tayo kapag tayo'y napasama sa kaligtasan. Kung tayo ay maglilingkod at magtatapat sa Panginoon hanggang sa siya'y tumating. Alam niyo ba nung mabuhay si Kristo, may makikita ko sa inyo. Pakinggan niyo maigit ito. Nang mabuhay sa mga patay si Kristo ay umakyat sa taas ng langit. Bago nung siya mabuhay sa mga patay, nakita siya ni Maria Magdalena. Sabi niya, Panginoon! Sabi ni Kristo, oo, touch me na. Sinulat ni Jose Rizal. No, Tanghiri means touch. No. Na, do not touch me, sabi ni Kristo. Sapagkat hindi pa ako nakakaparoon doon sa Ama. Kinakailangan iharap ko ang katawan ko na sinakripisyo ko, haharap ko sa Ama. Ama, sinakripisyo ko katawan ko, ito katawan ko, pinagtubos ko sa mga makasalanan. Kaya umakyat si Kristo. Sabi niya, touch me na. Pupunta ko sa aking Ama, inyong Ama, aking Diyos, inyong Diyos. Sabi nung pausap ko, kung Diyos si Kristo, bakit may Diyos din siya? Tatay niya yun eh. Natural, tatay niya yun eh. Oo. Kung si Kristo'y Diyos, ika nila, bakit namatay? Abay natural, nagagawa ng Diyos lahat eh. Pakibasa. 42:2 ng Aklat ni Job. Walang imposible sa Diyos. Uy!
April. Napapakanta ko ng April eh. April lang. April lang. How sweet. Okay. Asan na ba ako? Andyan. Andyan. Oo nga pala, hindi ko. Ano ba yung sinabi ko? Ano ba babasahin natin? Home. 42, dos ng hope. Pakinggan nyo, Brother Yuli, no? Pakinggan ninyo. Pakinggan nyo, 42, pakinggan nyo ng hope. Tingnan nyo ang nagagawa ng Diyos na imposible sa isip ng tao. Pakinggan nyo. 42, ng aklat ni Hope. Huwag kayong magtaka kung meron Diyos na nagkatawang tao. Ayaw na Diyos yun. Ano sabi? Alam kong magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang layunin na mahadlangan. Kita mo? Ang sabi ni Job, Panginoon, lahat ng bagay magagawa mo. Walang makakahadlang sa layunin mo. Kung ano plano ng Diyos, magagawa ng Diyos. May kausap kami. Brother, kausap kami. Debate. Ikanong kausap namin. Yang Diyos ninyo, lahat daw ay magagawa ng Diyos. Sabi ng gano'n. Kaya niya ba maging aso? Magagawa niya lahat eh. Alam mo sa grupo, kaya! Kaya niya. Eh, sabi nga, magagawa niya lahat. Gusto niya yan. Gusto mo, maging langgam pa siya eh. Magagawa, ang sabi, magagawa mo ang lahat ng bagay at walang makakahadlang sa iyong plano. Kaya ba ng Diyos kasi maging aso? Kaya niya. Bakit di niya ginawa? Eh, ano gagawin niya? Kakahon siya. Pinili niya tao. Bakit? Magliligtas siya ng tao eh. Hindi hayop. Ngayon, kaya niyang gawin niyo pero hindi niya ginawa. Bakit? Kasi hindi siya magliligtas ng hayop. Ang ililigtas niya tao. Kaya ang tao, nagkatawan tao si Kristo. Kita mo ninyo? Ngayon, nabuhay ang ating Panginoon. Nung umakyat siya sa pasit ng Panginoon doon sa langit, ito, pakinggan niyo maingay. Pagkatapos ng umakyat ang Panginoong Jesucristo sa langit, humarap siya sa Ama. Ang ginawa ng Ama, lahat ng kapangyarihan ay binigay ng Ama sa kanyang anak na si Kristo. Pakinggan niyo. Mateo 28:18. Ito'y napakaganda. Kaya makapangyarihan ng Diyos natin na pinaglilingkuran natin eh. Ano, sister ko rin? Makapangyarihan ng Diyos natin. Kaya pagka tayo ay may problema, lumapit kayo. Kaya nga ngayong gabi, lalapit tayo sa Kanya. Pakinggan nyo. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, Oo. ang lahat ng otoridad sa langit Oo. at sa ibabaw ng lupa Oo. ay ibinigay na sa akin. Kita mo? Anong meron? Anong meron kay Kristo? Yung Panginoon na pinaglilingkuran natin, anong meron kay Kristo? Sabi ni Kristo, lahat ng autoridad sa langit at lahat ng autoridad dito sa lupa ay naibigay na sa akin. Kaninong kapangyarihan na tayo ngayon? Sakop na tayo ng kapangyarihan ni Kristo. Wala nang ibang Diyos tayong sasambahin, kundi ano? Ibinigay na ng Ama ang kanyang anak. Sasambahin natin sino? Sabi ni Kristo, kung kayo mananalangin, Ama namin nasa langit ka, sambahin ng pangalan. Kasama ba si Kristo sasambahin? Oo, kasama. Kaya sabi, ano man ang hilingin nyo sa aking pangalan, ano man ang hilingin nyo sa aking Ama sa pangalan ko, ibibigay sa inyo. Humingi na ba kayo kay Kristo? Ha? Sino humingi? April, humingi ka na ba kay Kristo? Ikaw. Ano hiningi mo kay Kristo? Regalo? Ano regalo sa'yo? Good, ang galing. Good grades and good health. Kita mo, lakas mo. Walang high blood dyan. Bakit hindi niya eh? Alam ko mga dalagang ko, alam ko hihilingin nila. Panginoon, bigyan mo ako ng guwapong asawa. Hoy, sabi ng Biblia, di ba, Brother Yuri?
ang mabait na asawa ay galing sa Diyos. Kaya araw-araw si Jenny, sinesermonan ako kasi mabait ako rin. Kita nyo? Kaya swerte ni Jenny. So, ganun kapangyarihan meron si Kristo nang siya'y mabuhay sa mga patay. Well, ito na. Bumaba si Kristo. Pagkatapos lumakyat si Kristo sa langit, bumaba siya. Pakinggan nyo maigit. Pakibasa Gawa 1:2. Si Kristo nanahan sa lupa ng 40 araw kasama ang kanyang mga alagad. 40 days and 40 nights na malagi si Kristo dito sa lupa matapos na siya'y mabuhay sa mga patay. Kaya may 40 days. Yes, sa mga patay. Sabi nung pinsan ko, namatay na si Lolo, yung anunuhan niya, paikot-ikot na nandito sa mundo. Sabi, ako mali. Hindi paikot-ikot. Wala na yun alam. Wala nang alam yun. Isa lang ang umiikot dito. Si Satanas. Alam niyo ba sila? Yung Diablo. Di ba sa tinanong ng Panginoon, doon sa 1:6, sabi ng Panginoon, Hoy Satanas! Saan ka ba galing? Palit-palito ako eh. At saka palit-palaong ako. Kita mo, galaan. Everywhere. Kaya ang gumagala rito, hindi yung patay. Ang gumagala rito, si Satanas. Punta ka sa kubeta, susundan ka niya. Kung sa simbahan nga eh, andyan sa salabas eh, tinitignan tayo, nanonood dyan. Minsan nakapasok pa. Bisa papasok yan eh. Ano mo, sino yung papasukin yan? Yung 12:11 ng Roma, pakibasa yung 12:11. Ito yung papasukin niya sa loob ng simbahan. Malalaman mo kung sino yun. 12:11 na mga taga-Roma. Pakinggan nyo kung sino yung madaling malapitan ng kaaway ng Diyos. Pakinggan nyo ito, ha? Pakinggan natin. Huwag maging tamad. Naku, teka muna. Ano sabi? Huwag maging tamad Sino ba sa tamad dito? pagsisikap. O, huwag daw tayo maging tamad saan? Sa pagsisikap. O, Maging maalab sa espiritu. maging maalab sa Espiritu Na naglilingkod sa Panginoon. na naglilingkod sa... Pagka naglilingkod pala tayo, hindi pala tayo tamad. O, paano mo malalaman yung tao tamad? Ito. Pagka nagsimpa kayo, tingnan niyo yung mga katabi mo. Pagka may nakita kang hapon, Kala ko manok eh. yung tubo na tubo, ayun, tamad yun. Bakit? Nagpuyat yun sa MM.